Ingon ang hepe, unsay problema? Yan siya, chief, kaning bayana kawatan ni. Sus, Ginoo ko kawatan, gipustak lang angan nga kawatan. Anya niingon siya nga, pull out diha ma'am kay imbestigahon ka dito sa opisina. Ingo nga, unsay problema chief? Ingon siya, nangawat ka. Sus, parte gyud akong kuyawa. Ingo ha, hala Ricky, akong mineral water o niya akong giinom. Pag humag-inom, akong gitabunan og balik o niya ang basiyo, akong gisod sa akong pushcart. Dayon ni tuyok-tuyok ko ng grocery ko ako. Kalit kong gisita sa gwardya, pertig yun akong kuyawa, apin akong unsa. Mao ni ang akong i-share sa inyo ha. Ng grocery ko. Alright guys, welcome sa Redners TV. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Baka magulat kayo guys ha, magulat kayo na nag-claim ng security officer, security guard at medyo rocker ang dating natin. Rockers tayo. Kasi guys, ako po ay isa ng retired na po ako. Retired na po ako na security officer, security guard. Ako freelance na po tayo, kaya ito ganitong pormahan natin. Medyo kung ano po yung gusto nating datingan, magagawa na natin kasi wala na tayong amo. So ako guys ay gumagawa ako ng aking mga content regarding sa security guard matters, no? Aking sinishare ko sa aking channel na mga knowledge ko, mga kaalaman ko, mga experiences ko para magbigay ng gabay sa ibang mga security guard na papasok pa lang o nagdi-duty na, maraming sinasalang na security guard na kulang sa training. Kaya minsan napapahamak po sila. Pumunta kayo sa channel ko. Ayan guys, channel ko. Yan channel ko guys. Puntahan na yun yung playlist. Yan ang playlist yan guys. Oh. Pag napindot yun yung playlist guys, yan ang lalabas. Yan ang lalabas. Pumunta kayo sa Security Guard Matters. Pag napindot yun yung Security Guard Matters, nandyan tayo, marami tayong mga video na ginagawa dyan. Ngayon, kung gusto naman ninyong maimbestigahan yung aking pagkatao, ako ba ay kapanipaniwala? Ito ba ay, ano ba to? Ito ba ay, kuwan lang? Alien lang o ano? Pindutin nyo yung ibang video dyan guys. Magbibigay sa inyo ng lead dyan kung sino yung pagkatao ko. Baka kasi ako magdududa kayo kasi yan ang napatanggap ko palagi. Security officer daw, mukha namang engot. Anyway, yun ang tingin nyo, hindi wala akong magagawa. So, pag-usapan natin ngayon guys, yung nangyari doon sa babae. Yan, yung babae, no? So guys, kasi guys, hindi nyo na itatanong, marami po akong napagjujutihan. Na marami ako na dyan, bangko, bimbasi, mall, bakanting lote, armor car driver, basta marami akong na-duty-yan. Kasi nga, yung panahon na nag-duty ako guys, naghahanap ako ng agency na magbibigay sa akin ng malaking sahod. Pero ganun pa man, nabigo ako dahil lahat ng agency sa Pilipinas ay minimum ang sahod. Pinakamalaki na yung minimum. So, daanin mo na lang sa 12-12 para lumaki yung sahod mo. Plus, yung allowance ko na kuhan. So, ngayon, na-assign ako sa mall. Yung mall na na-assign ko guys ay hindi yung mall na sikat ngayon sa Pilipinas. Ay, kuhan, yung mall na dollars ang gamit. Hindi ko babanggitin kasi baka kuhan, baka ibig sabihin makuhan tayo, mapasok tayo, ika nga masunog tayo sa impormasyon natin. Kumbaga ako na lang, yun ay bahagi ng aking karanasan. So, yung kwento ng babae, ang isang gwardya, nakita siya na ininom niya yung tubig, yung mineral water, na hindi pa bayad, nasa loob ng ceiling area. Ano ba yung ceiling area? Nasa loob pa ng, di ba, pag pumunta ka ng mall, mangunguha ka lang ng bibilin mo, tapos ilalagay mo sa pushcart, tapos babayaran mo doon sa counter. So doon sa loob ng pinagkukuhaan mo ng mga tinda, yun ng ceiling area. So, kinuha ng babae at ininom niya. Pagkatapos sinirado niya at nilagay niya sa pushcart. Ngayon, nag-OA ngayon tong gwardya. Nagbigay agad ng premature judgment na nagnakaw na yung babae. At in-inform niya doon sa kanilang opisina. Nung na-imbestigahan ng kanilang officer na premature judgment yung gwardya at OA ang reaksyon, nang hingi ng tawad yung kanilang officer sa babae. Ngayon guys,
Ibig sabihin yung gwardiya sinalang doon sa trabaho niya na hindi siya binigyan ng orientation kung ano ang function niya. Okay? Since yung babae guys ay isang napaka-simpleng tao lang, pinalagpas yung sitwasyon. Pero guys, kung nagkataon na ang nakabangga mo na nagawan mo ng premature judgment o na reaction ay yung mga taong marunong magdemanda at lalaban hanggang dulo, tapos kang gwardiya ka. Libelous yung ginawa mo. Libelous. Bago tayo mapunta sa demandahan guys, punta muna tayo sa trabaho natin gwardiya. Nung ako nagrubing sa isang mall, na-assign ako, section by section yan eh. Perfume section, bag section, fruit section, grocery section. So, napunta ako sa mamahaling section, ang ginto at mga relo na mamahalin. May mga relo doon na kalating milyon guys, 800,000. Nung parang kasi dollars yung kuha namin. So, may bumili na, may tumingin ng singsing. Ako naman, nung panahon na yun, kasasalan ko lang talaga, hindi pa ako nasalang sa kuan ba, sa tinatawag na enhancement training ng mall. So, siyempre bata ako nung panahon na yun. Kuan agad, pakitang gilas ako agad. So, nilabas ng ang sales assistance, yung pinakatindira. Kasi, pagka medyo social yung mall na jujutihan mo, hindi tindira ang tawag dyan. Sales assistance ang tawag dyan. So, nilabas nila, tiningnan ngayon yung mga ginto. Ako naman, si Guardiang uwi ang datingan, dinikitan ko agad, tinayuan ko agad yung customer. Na yung aking gesture ay parang nagdududa. Ganun agad. Walang kuwan ba? Yung, kumbaga sabi nga nila, disumpyadong tayo. So, nagalaw yung pride ng customer. Isipin mo guys, million-million yung mga halaga ng kuwan doon. So, ibig sabihin yung mga tao pumunta roon, may mga pride. May mga estados. Hindi magbibitaw ng pera yon ng milyon-milyon or kaya kalahating milyon kung walang sinabi yon. So, kung ganun ang klaseng tao guys, ay ang tataas ng mga pride at ego niyang mga yan. Kaya yung mga selling area doon, yung mga personal doon, mayroon silang tinatawag na etiquette. Ano ba yung etiquette? Yung mga pamamaraan na hindi ma-open yung mga kanilang mga customer. Kasi nga, milyon-milyon at libo-libong binibitawan nilang pera. Since ako ay anong panahon na yun, ay hindi pa ako na-enhance, nag-action ako ng hindi tama, na which is, makikita mo yung body language ng tao, di ba? Na parang diskumpiyado ka. Sinubo sa akin, ginanon ba sa akin yung lagayan ng yung alahas? Oh, masyado ka. Ginanon sa akin, nagulat ako. Sabi ko, wala namang ginawa sa inyo masama. Kumanon ako. So, umalis na agad. Ngayon, yung sales assistant, nagbigay ng report na yung gwardiya daw ang dahilan na kuwan. Di ako ngayon, dinala ako nun sa kuwan. At doon, nung dinala ako, sabi ko, wala namang ginawa masama, sir. Tumayo lang naman ako sabi nung kuwan, na-training ka na ba ng kuwan, ng enhancement? Regarding sa kuwan, selling area kuwan, attitude, yung kuwan nga. Ay, na ganun, chinik ngayon yung doon. Eh, sir, kaka-hire lang yan, sir, eh. Bakit yung sinalang doon sa mamahalin? Kasi nga, siyempre yung tayo ko, matangkad ako, tapos college graduate, kasi kadalasan mga English speaking doon eh. So, kadalasan doon ina-assign yung mga may tayo ba, yung may mga kuan. So, siguro yung officer namin, wala siyang ibang nailagay doon na alam niyang kanais-nais doon sa area na yun. Ako ang napili. Kasi lang palpak agad. So, nung panahon na yun, in-schedule ako agad ng enhancement training. At ito na nga nalaman ko, yung mga patakaran. So, kung doon sa patakaran, tulad nung selling area, kahit kainin nila yung kanilang kinuha na mga items, kahit kinain nila yan, hindi mo pwedeng husgahan na ninakaw nila yun. Ako kahit ngayon, ginagawa ko yun. Sinusubukan ko yung mga gwardiya ba? Kung gaano, kung may training ba talaga. Kumakain ako, dinadampot ko, kinakain ko yan sa loob ng kuwan. Pero yung balat, hindi mo itatapon. Ilalagay mo doon kasi
Pagdating doon sa counter, pwede mong bayaran. Okay? Paano ba manghuli ng mga shoplifter sa mga department store dapat? Paano manghuli? Ang ganito kasi yan guys pag mamahalin guys, kunwari yung milyon, kalahating milyon na relo o mga alahas, hindi yan ibibigay sa tao para bayaran din sa counter. Sasamahan na agad yan ng sales assistants doon sa mismong cashier. Just babayaran ng customer, sa kanila na yan, with resibo, kasi hindi pwedeng walang resibo yun kasi valuable items yung mamahalin. Kasi yun ang magpapatunay na binili mo, ikaw may-ari. Pero kung sa mga grocery items, hindi naman yan mamahalin. So, sinisiksik yan sa mga nilalagyan dito Kahit isiksik yan guys, nakita mo isiksik? Kahit isiksik, ilagay sa dibdib yan, hindi mo pwedeng hulihin doon sa loob ng selling area. Kasi may lusot pa sila doon. Pwede nilang sabihin, babayaran ko naman to. Ano bang problema kung ilagay ko dito? May problema ba? Kaya dapat, ang pag-apprehend ng shoplifter, tinuro sa amin, paglabas sa exit, 12 meters or hindi ko na matandaan yung meters na sinabi, 12 or 15 meters from the exit, tsaka mo siya i-approach in a nice way. In a nice way guys, hindi yung pabastos. Hindi yung parang nanghuli ng kinuhan mo agad. Imbitihan mo sa kuhan at doon mo Ngayon kung babae, kailangan babae mag-approach. Kung lalaki kasi, kung ang babae, i-approach ng lalaki yan at may mga magnanakaw. May mga magnanakaw guys na marunong, kumbaga magpa-victim blame. Magpa-victim feelings victim ba. So, alam mo sila, magnanakaw sila mga mga violator of rules na So, wala na silang rules na ikukuhan. Kaya yung iba, malakas magkuhan, maghanap ng pagkakataon na babaliktarin ka. Tulad yan, kung babae sila, pag hinawakan mo yan at hawakan mo yung dibdib, pwede kang sabihing sexual harassment. Diba? Ikaw gwardiya, kaya kailangan babae ang hawak doon. At yung pag-handle, kailangan tama. Kasi we follow rules, mga security guard. Hindi tayo pwedeng basta sasabak na lang ng ganun-ganun. Kasi may mga taong klepto. May sakit na klepto pero mayaman yung may-ari. Kayang bumayad ng 10 times sa kinuha niya. Pero pag once nagkamali ka ng handle guys, pwede kang balikan ng pamilya ng live bilos. Doon na tayo papasok ngayon. Doon sa gwardyang OA. Mabuti yung babae, simpleng tao lang. Simpleng tao lang, hindi niya pinalaki. Pero kung ang taong mayroon dito, pwede nang idemanda yung gwardya ng live bilos, pwedeng magdadamage ng personal damage, magbabayad yung kumpanya, pati yung agency. At ikaw, gwardya, yari ka. Dahil bakit? Uwi ka, mag-react. Kasi ipiling mo, bida ka, nakahuli ka ng magnanakaw. Pero hindi mo alam, foul yung action na ginawa mo. Live bilos yung guys. Ikaw ba naman, pagbibintangan ka ng magnanakaw in mineral water na maliit lang? Nasira yung reputasyon mo bilang tao? Alam nyo ba guys na may nademanda fast foods to na sikat? Nademanda sila ng senior citizen dahil ang kape nila sobrang init? At milyon ang binayad ng fast foods na yun? Kaya yung mga fast foods ngayon, meron silang certain, yung init ng kape nila, hindi pwedeng lumagpas dun sa certain na ni-require ng batas. Alam niyo ba yon? Isipin mo nabili na yung kape at natapon sa matanda, sobrang init daw, napaso yung matanda. Hindi daw yun ang init na dapat binigay sa customer. Nanalo yung matanda guys. Nanalo at nagbayad ng damyos yung kumpanya ng fast foods. What more yung ginawa ng gwardya? Kaya lang, nagkataon, nakatapat lang siya ng ordinaryong tao na ayaw ng demanda. Kasi nga, ang demanda guys, ay malaking gastos yan at proseso yan. Matagal na proseso. Patagalan ng pahabaan ng PC. Kaya lang, kung nagkataong nabangga mo ay isang taong lalaban ng ganun. At alam nilang may pera doon. Dahil doon sa ikaw, gwardya, na hindi ka knowledgeable sa trabaho mo.
Di ba? At alam ko may kulong ang libelos. Kaya tayo mga gwardya, wag na wag tayong magiging OA sa trabaho. Alam natin ang rules natin sa trabaho natin. Wag tayong masyadong tinatawag na pabilib sa paligid natin, especially sa mga kuwan. Kasi in the end of the day, kahit nga gumawa ka ng tinatawag ng katakot-takot na kuwan, ang katapat mo ay minimum pa rin. Nasabi ko yan nung intro ko. Marami akong napagjujutihan dahil naghahanap ako ng mas malaking sahod na agency. Hanap-hanap ako. Wala akong nahanap, guys. Puro minimum. Nahanap ko lang na agency yung 12-12 ka. Walang day off. Bahala ka sa buhay mo kung mag-day off ka o hindi. At yung may allowance ako. Kaya lumaki yung sweldo ko. Pero yung sabihin mo yung computation mo na mas sobra sa minimum dahil matagal ka na. Di ba unfair yun, di ba? Ikaw, gwardya, 20 years ka na. Eh, itong bagong graduate college, kapapasok lang din. Pag nagsama kayo, the same salary lang kayo. Minimum lang, di ba? Instead na, dapat ikaw, may agency nga kaming nagbibigay ng loyalty award, 10 years daw. Isip-isip ko, 5 years in service, isip-isip ko, pambola-bola lang yun sa gwardya. Kasi dapat, kung magbibigay ka ng loyalty award, o ikaw, gwardya, 10 years ka na, since 10 years ka na, hindi ka na minimum. Mayroon ka ng tinatawag na allowance bilang 10 years ka na. Dapat ganun, no? Pero walang ganun. So, yun ang sinasabi ko, guys. Galawang minimum tayo. Kailangan marunong kang magbigay ng function mo as a gwardya kumbaga, sa sitwasyon, tamang reaksyon, hindi OA. Kasi kung OA ka, madidemanda ka. At pag nademanda ka, guys, hindi mo alam kung ilalaban ka ba ng agency mo o hindi. Yung company, wala talagang pakialam sa'yo yan. Kasi contractual lang naman tayo sa company. So, agency natin. At nakita ng agency na ikaw ay, kung nakita ng agency, guys, na you are not tinatawag na follow the rules, maaring bitawan ka dun sa kaso mo. Kasi bakit? Dapat security guard ka. You know your function. You know the roles that we have to implement in our duty. Okay, hindi yung gusto mo lang na magpabilib dyan. Kasi guys, ganito yan ha. Lahat, nakikita ko yan at nadadaanan ko na nung bata pa ako. Feeling ko, pag nagpakita ako ng gilas, ay marigular ako dun sa kumpanya. Hindi. Ganon naman ang ibang kwan eh. Kung gusto mong marigular sa kumpanyang pinagjujutihan mo, you follow the proper processing of application. Marami akong mga kasama na sa government. Ako kasi guys, ay pasado ako ng civil service. Isa rin ako sa nangarap na marigular. Naregular naman ako sa private company. Pero sa mga government, nahirapan ako kasi nga, backer. Pag wala kang backer sa government, dadaan ka sa butas ng karayom sa proseso ng dapat mong pasukan. At kadalasang posisyon ng government na papasukan mo, yung posisyon na pinakamababa. Pero yung posisyon na mataas, may nakaabang na dyan. Malibang lang kung tinatawag technical na trabaho tulad ng IT. Maraming na-hire na IT. Hindi ako IT, technical yun eh. Hindi kayang gawin ng sinong ultimong tao yun eh. Pero yung mga opisina na mga trabaho, marami nakaabang dyan. So isa ako sa nahirapan. Kaya kung ikaw na gustong dumikit ka, sumipsip ka doon sa mismong pinakadirektor, presidente. Kaya ngayong pinagjutihan namin government, yung opisina ng presidente, 3 gwardiya lang ang na-assign doon. Okay guys, yun nga. Kung balak mong ma-regular dyan sa ginudutihan mo, huwag kang masyadong OE sa mga kuwan mo.
Mag-apply ka ng tama. Kasi alam ko yung mga kabataan, kaya nagiging OA yung reaction. Kasi ang gusto nga, magpabilib sa kumpanyang pinagjujutihan at sa agency. Guys, sabi ko nga sa inyo palagi, alamin nyo lang yung inyong function, ang inyong mga trabaho. Huwag nyong masyadong isipin na pag magkaroon ka ng accomplishment sa trabaho mo, ay lalaki sweldo mo. Hindi, minimum ka pa rin. Tamang galaw lang ng minimum na galawan. Yun lang yun. Huwag kang masyadong isipin mo na ikaw yung mas magaling kaysa mga kasama mo. Kaya gusto mong magpabilib. Hindi. Dahil pag gumalaw-galaw ka ng ganon, at mag-isip ka ng ganon, ayan, mapupunta ka sa kamalian tulad nung ginawa nung gwardiya na inakusahan niya agad na nagnakaw yung tao. Wala namang pagnanakaw na ginawa. Ininom lang yung kuwan doon sa ceiling area at pwede naman niyang bayaran kasi nga sabi naman babae ay ininom niya dahil nauhaw na siya at saka naman babayaran naman niya pagdating. At yun naman, wala namang problema doon. So, guys, I hope na itong topic natin ay magkaroon kayo ng idea, madagdagan yung kaalaman nyo na huwag masyadong OA sa trabaho. Okay? Huwag tayong masyadong OA at premature na judgment. Huwag ganun. Kasi once na makasagasa kayo ng taong may tinatawag na ego sa sarili, ay hindi talaga kayo titigilan hanggat hindi kayo kuhan. Kahit naman ako, sa sarili ko, masakit yun eh. Iniiwasan, kahit mahirap ako na tao, yung reputasyon ko, binubuo ko. Kahit dito sa harap ng camera sa social media, kahit alam ko walang nanonood sa mga video ko, pero gusto ko manatili yung aking dignidad na buo. Tapos sisirain mo lang dahil sa mali mong pag-judge sa akin. Di ba? So kung ako may pagkakataong idemanda kita ng todo-todo, gagawin ko yun. Dahil sinira mo yung pagkatao ko na alam mo na pag ang itlog basag na, ano mangyari? Hindi mo pinimbuuhin ulit yun. Dahil dun sa kinawa mong kauihan mong mag-judge ng tao. So I hope guys na mabigay aral to sa mga nagjo-duty dyan na iwasang maging OA sa trabaho. So guys, I hope na kung nagustuhan nyo yung topic natin, mabigyan nyo ng like. Pero kung nainis kayo, dislike the video guys, dislike the video. And yung mga baguhan guys, baka kadadalo ulit ninyo. Hindi pa kayo subscriber, papindot yung subscribe button dyan guys. Idamay nyo na yung notification bell natin. Bye-bye guys. See you sa next video guys. Bye-bye.